Aries, huminto ka muna sandali. Kung dumating sa iyo ang mensaheng ito, hindi dahil basta ka lang nag-scroll, kundi dahil may isang bagay na tahimik na inihanda para sa buhay mo. Habang ang mundo ay abala sa mga ilaw at tawanan, ang universo ay kumikilos sa katahimikan, hinuhubog ang isang regalong para sa iyo lamang. Hindi ito simpleng sorpresa, at hindi rin ito isang bagay na mahahawakan ng kamay. Ito ay isang pagliko ng tadhana, isang pagbabago na mag-iba ng direksyon, magbabalik ng pag-asa, at muling isusulat ang akala mong matagal nang nakatakda. Ang darating ay naantala sa isang dahilan, at ngayon, ang kwento mo ay handa ng umusad, may layunin at malinaw na direksyon. Aries, may mga sandali sa buhay na tahimik ang lahat sa labas, ngunit may unti-unting gumigising sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Maaaring hindi ka naghahanap ng mga sagot, pero kahit paano, natagpuan ka ng mensaheng ito. Iyan pa lang ay isang senyales na. Hindi laging malakas magsalita ang universo, pinipili nito ang tamang sandali, ang tamang puso, at ang tamang oras. Matagal mo nang pasan ang mga tanong na bihira mong banggitin. Nanatili kang matatag kahit mabagal ang usad at parang malayo ang pagkilala. Habang ang iba ay maagang nagdiwang ng tagumpay, ikaw ay patuloy na lumakad pasulong, nagtitiwala sa isang pakiramdam na hindi mo lubos maipaliwanag. Ang panahong ito ay hindi tungkol sa ingay o pagmamadali, ito ay tungkol sa pagkakahanay ng tadhana. Ang mga nangyayari ngayon ay konektado sa lahat ng tahimik mong pinagdaanan. Walang nasayang. Bawat pagkaantala, bawat pagsubok, at bawat sandali ng pagdududa ay humuhubog sa iyo para sa susunod na yugto. Hindi ito basta nagkataon, Aries. Ito ay paghahanda na sa wakas ay nakatagpo ng layunin. Ang tahimik na paghahanda. Sa mahabang panahon, Aries, maaaring pakiramdam mo ay parang walang nangyayari. Lumilipas ang mga araw, nagpapalit ang mga panahon, ngunit ang hinihintay mo ay tila laging kaunti na lang ang layo. Sa panlabas, tuloy lang ang takbo ng buhay, ngunit sa ilalim nito, may mas malalim na nagaganap. Ito ang yugto kung saan hiniling ng universo na maghintay ka, hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Pinanindigan mo ang mga responsibilidad kahit walang palakpakan. Patuloy kang humarap sa araw kahit kulang ang sigla. May mga sandaling kinuwestiyon mo ang sarili mong lakas, iniisip kung bakit hindi agad nagiging gantimpala ang pagsisikap. Maaaring nakaramdam ka ng pagiging hindi napapansin, hindi nauunawaan, o parang nakalimutan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan. Sa maraming kwento, ang pinakamahalagang gawain ay nangyayari malayo sa liwanag ng entablado. Habang ikaw ay nagtitiis, ang universo ay tahimik na inaayos ang mga pirasong hindi mo nakikita. May mga pintong na natiling sarado dahil hindi ka pa dapat pumasok bilang kung sino ka noon. May mga taong unti-unting lumayo dahil tapos na ang papel nila sa iyong paglalakbay. Ang mga pagkaantala ay hindi para pigilan ka, kundi para protektahan ka, mula sa pagtanggap ng isang bagay ng masyadong maaga, bago ka pa handang pangalagaan ito. Masinubok ng panahong ito ang iyong pasensya, kaysa sa iyong tapang. Madaling kumilos kapag nakikita ang resulta, ngunit tunay na lakas ang magpatuloy kahit nakatago ang progreso. At ginawa mo iyon. Kahit sa mga araw na manipis ang pag-asa, hindi ka tuluyang sumuko. Nag-adjust ka. Natuto ka. Mas naging malinaw sa iyo kung ano talaga ang mahalaga. Bawat tahimik na gabi, bawat dasal na hindi nasambit, at bawat desisyong magpatuloy ay nagdagdag ng isa pang patong sa iyong kahandaan. Hinuhubog ka para makilala ang tunay na halaga, ipagtanggol ang mahalaga, at harapin ang pagbabago ng may linaw, hindi takot. Ngayon, kapag binalikan mo, nagsisimula ng magkasaysay ang katahimikan. Hindi ito kawalan, ito ay pagkakahanay na unti-unting nabubuo. At dahil nanatili kang present sa panahong hindi nakikita ng lahat, ngayon ay nakatayo ka na sa gilid ng isang bagay na hindi maaaring dumating ng mas maaga pa. Tapos na ang paghahanda. Ang regalong hindi mo inaasahan. Aries, kapag naririnig natin ang salitang regalo, madalas iniisip natin ang isang bagay na nakabalot, nakikita, at agad makukuha. Ngunit ang regalong inihahanda para sa iyo ay hindi kailanman naging ordinaryo. Hindi ito isang bagay na bubuksan mo lang at agad iwan. Ito ay uri ng regalong binabago kung paano mo nakikita ang sarili mo, kung paano ka magpasya, at kung paano ka humarap sa buhay. Sa mahabang panahon, maaaring inakala mong alam mo na kung ano ang kailangan mo. Marahil naniwala kang ang sagot ay mas maraming pera, isang matatag na relasyon, pagkilala, o malinaw na oportunidad. At mahalaga ang mga iyon, ngunit may mas malalim munang inuuna ang universo.
Bago ka bigyan ng anumang panlabas, kailangan muna nitong baguhin ang isang bagay sa loob mo. Tahimik dumarating ang regalong ito. Maaaring magsimula ito bilang isang pagkatanto, isang usapan, isang hindi inaasahang pagkakataon, o isang sandaling biglang nagkakaroon ng linaw ang lahat. Sa umpisa, maaaring hindi pa ito mukhang malaki o dramatiko. Ngunit unti-unti, mapapansin mong nagbabago ang iyong mga reaksyon. Mas tumitibay ang kumpiyansa mo. Ang takot na dati humahawak sa iyong mga desisyon ay nagsisimulang kumalas. Ang lakas ng regalong ito ay hindi ka nito pinipilit, pinalalakas ka nito. Hindi ka nito itinutulak sa isang direksyon, ipinapakita nito kung aling landas ang tunay ng sayo. Nagsisimula mong makita kung ano ang nagpapagod sa iyo at kung ano ang nagbibigay lakas. Humihinto ka na sa paghabol sa hindi nakaayon ng paglago mo at nagsisimula kang makaakit ng mga bagay na tugma sa kung sino ka na ngayon. Hindi ito gantimpala dahil naging perpekto ka. Ito ay tugon sa iyong pagtitiis. Sa mga gabing nagduda ka sa sarili mo pero nagpatuloy ka pa rin. Sa mga panahong gusto mo nang sumuko pero pinili mo ang pasensya. Napansin ng universo kung paano mo hinarap ang pagkadismaya, kung paano mo tahimik na inalagaan ang pag-asa, at kung paano kang natuto ng walang pait. Kapag tuluyan nang pumasok ang regalong ito sa buhay mo, natural na magsisimulang gumalaw ang mga bagay. Mas malinaw ang mga desisyon. Mas madali mong napapanatili ang mga hangganan. Ang mga oportunidad ay nagsisimulang magtugma sa paraang hindi ka inuubos. Marerealize mo na hindi mo na kailangang lumaban ng todo dahil sa wakas, nasa tamang direksyon ka na. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam nito ay nakakapagbago ng buhay. Hindi dahil sabay-sabay nagbabago ang lahat, kundi dahil ikaw ang nagbago. At kapag ikaw ang nagbago, lahat ng konektado sa iyo ay sumusunod. Bakit para lamang sa iyo ang regalong ito? Aries, hindi lahat ay umaabot sa puntong ito at mahalagang maunawaan mo yon. Ang regalong ito ay hindi basta ibinigay ng random at hindi rin ito inilaan sa pinakamaingay, pinakamabilis o pinakakumpiyansang tao sa silid. Inihanda ito para sa isang taong kayang magtiis ng hindi nawawala ang sarili at ikaw yon. Hinarap mo ang mga sandaling mas madali sanang umiwas, piliin ang ginhawa kaysa sa paglago. Marami sa paligid mo ang ganoon ang ginawa. Tumigil silang maniwala nang masyadong tumagal ang mga sagot. Naging mapait sila nang hindi agad tumugon ang buhay. Ngunit ikaw, hindi. Kahit pagod ka na, may bahagi ng puso mo na nanatiling bukas. Kahit nadismaya ka, hindi mo hinayaang maging bangis o kawalang pakialam ang pagkadismaya. Ang universo ay nagmamasid sa mga padron, hindi sa mga salita. Nakikita nito kung sino ang nananatiling tapat kahit walang pumapalakpak. Nakikita nito kung sino ang pinangangalagaan ng integridad kahit nakakaakit ang mga shortcut. At nakikita nito kung sino ang patuloy na nagmamalasakit kahit paulit-ulit na nabigo. May napatunayan ka sa pinakamabibigat mong yugto, kaya mong lumago nang hindi tumitigas ang puso. Iyan ang dahilan kung bakit personal ang regalong ito. Kaayon ito ng iyong lakas, ng mga aral na pinagdaanan mo, at ng antas ng kahandaan mo. Maaaring may ibang taong mag-abuso rito, magmadali, o sayangin ito. Ngunit ikaw ay natutong magpigil. Natutong pumili ng may discernment. Alam mo na ngayon ang halaga ng mga pagkakamali, at dahil doon, mas pinahahalagahan mo kung ano ang tunay na mahalaga. Maaaring hindi mo palaging binibigyan ng kredito ang sarili mo, pero nagbago ka na. Hindi ka na tumutugon tulad ng dati. Hindi ka na humahabol sa pagkilala sa parehong paraan. Mas naging mapili ka sa enerhiya mo, sa oras mo, at sa tiwala mo. Ang maturity na iyan ang mismong dahilan kung bakit ang regalong ito ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto, hindi lang panandaliang saya. Hindi ito tungkol sa pagiging pinili kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa ibang uri ng paghahanda. Ang landas mo ay humiling ng pasensya, pagninilay sa sarili, at tapang kahit walang kasiguruhan. At dahil nilakaran mo ang landas na iyon ng tapat, kaya nang ayong ilagay ng universo ang isang bagay na may tunay na halaga sa iyong mga kamay. Ang darating ay akma sa iyo, hindi sa kung sino ka noon, kundi sa kung sino ka na ngayon. At iyan ang dahilan kung bakit ang sandaling ito ay pakiramdam na pinaghirapan, hindi aksidente. Ang sandaling nagbabago ang lahat. Aries, palaging may isang sandali kung kailan ang pagbabago ay tumitigil na maging ideya at nagsisimula ng maging totoo. Hindi ito dumarating na may ingay o drama. Hindi ito nagpapakilala ng malakas. Sa halip, tahimik itong pumapasok, madalas sa oras na hindi mo inaasahan, ngunit kapag nangyari na, wala nang bumabalik sa dati.
Maaaring magsimula ang sandaling ito sa isang maliit na bagay. Isang isipang biglang may ibang pakiramdam. Isang desisyong hindi na kasing bigat. Isang sitwasyong dati nagbibigay ng kaba pero ngayon ay parang kaya na. Mapapansin mong hindi ka na tumutugon mula sa takot o pagmamadali. Sa halip, may isang kalmadong kamalayan na gumagabay sa iyo pasulong. Doon mo mararamdaman nagsimula na ang pagbabago. Ang nagbabago ay hindi lang ang mga pangyayari sa paligid mo, kundi ang relasyon mo mismo sa buhay. Humihinto ka sa pagpupumilit ng resulta. Tumitigil ka sa paghabol sa mga bagay na ayaw sumabay sa'yo. At nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang makaakit ng mga sitwasyong kaayon ng enerhiya mo, hindi yung mga nakakapagod. Ang pakikibakang dati bumabalot sa araw-araw mo ay unti-unting lumuluwag, hindi dahil biglang naging madali ang buhay, kundi dahil lumago ka na bilang isang taong alam ang sariling lakas. Ito ang sandaling napapalitan ng linaw ang kalituhan. Nagsisimula mong makita kung bakit kailangang may mga bagay na gumuho. Kung bakit hindi gumana ang ilang plano. Kung bakit may mga taong hindi pwedeng manatili. Sa halip na sakit, may pag-unawa. Sa halip na pagsisisi, may pagtanggap. At sa pagtanggap na yon, dumarating ang kalayaan. Mararamdaman mo ang isang tahimik na kumpiyansa na unti-unting lumalapat, hindi yabang, hindi pagkainip, kundi katiyakan. Isang kaalamang kaya mong harapin ang anumang susunod. Na kahit may mga hamon pang dumating, hindi mo na mawawala ang sarili mo sa pagsubok na mabuhay. Napatunayan mo na ang tibay mo. Hindi hinihingi ng pagbabagong ito ang agarang aksyon. Inaanyayahan ka nitong maging mulat. Pinapakiusapan kang magtiwala sa nararamdaman mo sa halip na pagdudahan ito. Makinig sa tahimik na boses sa loob mo kaysa sa mga lumang takot na minsang kumontrol sa'yo. At habang ginagawa mo yon, nagsisimulang tumugon ang buhay sa ibang paraan. Dito umiikot ang kwento. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil hindi ka na ang dating taong naghihintay ng pagbabago. Ikaw na ang taong handang tumanggap nito. Ano ang dapat mong gawin susunod? Aries, kapag may mahalagang pagbabago na nagsisimulang mangyari, hindi ka hinihiling ng universo na magmadali, hinihiling nitong maging mulat ka. Ang susunod na yugto ay hindi tungkol sa pamimilit ng resulta o paggawa ng malalaking hakbang. Ito ay tungkol sa kung paano mo dadalhin ang sarili mo sa bagong yugtong ito. Mas mahalaga ngayon kaysa dati ang paraan ng pag-isip, pagpili at pagtugon mo. Una, magbagal ka sa loob. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Hindi mo kailangang ipahayag ang mga plano mo o patunayan na may nagbabago. Hayaan mong manatiling protektado ang yugtong ito. Pinakamalakas ang paglago kapag hindi ito laging lantad sa opinyon ng iba. Magtiwala sa nararamdaman mo nang hindi naghahanap ng pagpapatunay. Sumunod, bigyang pansin kung alin ang magaan at alin ang mabigat. Mas matalas na ngayon ang intuition mo kaysa dati. Kapag may bagay na mabilis kang nauubos, impormasyon iyon, hindi kabiguan. Kapag may bagay na nagdadala ng kapanatagan, pagkamausisa, o tahimik na pananabik, iyan ang direksyon. Hindi ka na tinadhana ngayong itulak ang sarili laban sa mga hadlang gaya ng dati. Mahalaga rin na bitawan ang pagmamadali. Hindi kailangang mangyari ang lahat ng sabay-sabay para maging totoo. May mga pagbabagong dumarating ng paunti-unti, pinapatong-patong ang linaw sa paglipas ng panahon. Ang pasensya ngayon ay hindi paghihintay, ito ay pagpayag sa mga bagay na pumwesto ng tama. Tandaan, nalampasan mo na ang pinakamahirap na paghihintay. Sa huli, piliin mo ang sarili mo ng walang guilt. Hindi ito ibig sabihin na maging malamig o lumayo. Ibig sabihin nito ay igalang ang mga hangganan mo, ang enerhiya mo, at ang katotohanan mo. Natutunan mo na kung ano ang nangyayari kapag sobra mong ibinibigay ang sarili mo. Ngayon, natututo ka ng manatiling buo habang patuloy na umuusad. Walang kinakailangang bigla ang hakbang. Walang engranding deklarasyon. Tuloy-tuloy na pagkakahanay lamang. Habang nananatili kang present, grounded, at tapat sa sarili mo, mas maayos na darating ang mga bagay na tunay na para sa'yo. Hindi ka na humahabol, pinapayagan mo na. At iyan ang nagbabago ng lahat. Aries, habang unti-unting nagsasara ang kabanatang ito, mahalagang malinaw mong maunawaan ang isang bagay, hindi ito wakas. Ito ay isang tahimik na simula. Isang uri ng simula na hindi humihingi ng palakpakan, ngunit dahan-dahang binabago ang direksyon ng buhay mo sa paraang tama sa pakiramdam, hindi minamadali. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ngayon. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para magtiwala na ito ay unti-unting nabubuo.
Ang mahalaga ay narating mo na ang puntong hindi ka na kontrolado ng pagdududa tulad ng dati. Pinaghirapan mo ang kapayapaang iyan. Pinaghirapan mo ang linaw na yan. Mula rito, nagsisimulang tumugon ang buhay sa ibang paraan, hindi dahil biglang nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. Hindi ka na humihingi ng pahintulot para lumago. Hindi mo na kinukwestiyon ang halaga mo kapag may mga bagay na tumatagal. At ang pagbabagong iyon sa loob ang siyang nagbibigay daan para ang tamang mga oportunidad, tao, at karanasan ay kusang makahanap ng daan papunta sa iyo. Mayroon pa ring mga pagpiling haharapin. Mayroon pa ring mga sandaling susubok sa iyo. Ngunit ngayon, hinaharap mo sila ng may kamalayan, hindi takot. May kumpiyansa, hindi pag-aalinlangan. Natutunan mo na mahalaga ang tamang oras, at ang mga dumarating sa tamang oras ay nanatili. Kaya habang nagpapatuloy ka, dalhin mo ang kaalamang ito, walang nasayang sa mga paghahandang dinaanan mo, at walang para sa iyo ang lalampas sa iyo. Ang regalo ay hindi lang kung ano ang darating, kundi kung sino ka naging habang naghihintay. Manatiling bukas. Manatiling grounded. Magtiwala sa kung ano ang kaayon ng puso mo. Hindi muling isinusulat ang kwento mo, sa wakas, nagpapatuloy na ito sa direksyong matagal na nitong tinutungo.